Magandang gabi sa ating lahat. Ito ay pag-usapan natin. Bakit ang ating binabatikos ang Duterte? Sila ba'y nakaupo bilang isang pangulo? Tapos na sila eh. Di ba? Tapos na sila. Tapos na silang nanungkulan. May papasok pa lang kung sakaling pabigyan ng taong bayan. Bakit sa panahon ng ibang administration, ang pinag-uusapan lagi yung kasulukuyan? Pero bakit sa panahon ngayon, ang pinag-uusapan ay mga nakaraan? Ano pa ang mahahabol natin doon? Wala na tayong mahahabol. Now, kung may kasalanan, kasuhan at ipakulong. Ganun lang solusyon. Pero bakit wala kayong tigil kakabatikos sa Duterte? Di ba dapat ang ating pag-uusapan ang kasalukuyang nakaupo? Dahil sila pa ang nagkakamkam ng pera. Sila ang nagpapatakbo ng ating bansa ngayon. Now, after 2028, kung sino manalo, sabihin natin si Inday Sara, doon natin tirahin sa kanyang panahon kung may nagawa siya o wala. Sa ngayon, wala siyang magagawa kasi nga, kumbaga sa gulong, reserve siya, magpapangsyon lang siya pag namatay yung presidente o wala ng capacity. Doon siya magpapangsyon. Pero habang vice president siya, wala siyang papel sa Pilipinas. Huwag rin yung hanapan kasi ang pera niya lang ay 800 more or less million para lang sa sweldo ng kanyang tauhan. Sa accomplishment, wala siyang magagamit na pera. Ito pinapaliwanag ko lang. Kasi ngayon lang sa administration na ito, ang pinag-uusapan yung nakaraang Pangulo. Ha? Noong panahon ba ni Cory, ang ginawa na lang doon, wala nang problema si President Cory Aquino sa Marcos Sr. Kinasuhan na lang nila, kinuha. Ganon kasimple. Pero ngayon sa Marcos Jr., para bang hindi lang sila nakontento na kunin lahat yung mga sinasabing kayamanan na ninakaw. Pati pa naman pagkatao nila pinakialaman pa ninyo. Bakit kay Cory Aquino nun? Wala naman pinakialam buhay nyo eh. Ang pinakialaman nila yung ninakaw nyong pera. Na hanggang ngayon kinakaso. Bakit ngayon? Lagi niyong sinisisi kay Duterte. Bakit hindi niyo ipakulong? Nakulong nga sa dahi. Pero illegal. Pero yun ay extrajudicial killing, hindi corruption. Nagtataka ako sa administrasyon na ito. Tira kayo ng tira sa Duterte na hindi naman siya nakaupo. Yung nakaupo tuloy, ipinagtatanggol nyo. Kaya mananagot kayo. Kayo mga nagtatanggol, kayo nagtatakip. Hindi ko maintindihan ngayon administrasyon. Nahilo na ako kung ano ba talaga. Kaya nga binabalikan ko eh. Sa panahon ba ni Cory, ganito ba? Sa panahon ni Erap, ganito ba? Nag-away sila ni Erap at saka ni GMA. Pero saglit lang yung alitan nila. Dito, simulat hanggang ngayon, puro Duterte ang kaaway nila. Hindi naman sila magkaaway eh. Pinalibing nga ng marami naging presidente, hindi may palibing si Pangulong Marcos eh. Sa libingan ng bayani, only Duterte. Bakit ganun tayo? Now,
usaping military uniform. Sa kasaysayan ng EFP, sa aking kaalaman, only Duterte ang nagbigay ng marangyang buhay. Sa uniforme pa lang noon, kawawang-kawawa kami sa combat. Isa amin nga doon sa yung 45 barrel ng mga short firearms. Ni sa second lieutenant nga, mahirap ma-issuean kami. Pero sa panahon ni Duterte, lahat ng sundalo, private ka man o ano ka man, mayroon kang firearms. Ginawa ni Pangulong Duterte yun para mabigyan lang ng fresh stage ang sundalo. At dito lang pinakamatinding increase. Kaya ako nagtataka eh. Palagay ko, inggit lang kasi itong administration na ito eh. Nanalo bilang Pangulo dahil sa suporta ng Duterte. Nailibing ang kanilang ama nang dahil kay Duterte. Pero bakit galit na galit kay Duterte? Hindi ko maintindihan eh. Ang dapat binabatikos natin, administration, kasi sila ang nanunungkulan. Ano ba ang nagawa nila? Inubos nila ang kaban ng bayan. Mga walang hiya kayo. Ngayong administration lang ang military, ang retired at saka active nag-iiringan. Ngayon lang yan. Dahil kami may prinsipyo kami, ayaw namin magpagamit. Kung kayo ay ginagamit, huwag nyo kami idamay. Now, kung naniniwala kayo sa Marcos, bakit puro kayo depensa ng depensa? Mali kayo, hindi kayo dapat magdepensa dahil administration kayo. Ang dapat sabihin nyo, ang Marcos ang pinakamagaling na presidente. Hindi lang sa salita, dami ko naman, Marcos, pinakamagaling na presidente, ay putang ina. Baliw na yata ang mga tao ngayon. Ang Marcos ang pinakatangang presidente sa kasaysayan. Walang nagawang accomplishment. Kung hindi politika, investigasyon, walang nakukulong. Tapos ibabalik nyo kay Duterte ngayon. Wala lang kayo masabi, Duterte ay dadamay nyo. Mga ungas kayo. So anyway, sinasabi ko lang yan kasi nalulungkot ako na imbis ang bantayan natin yung kasulukuyan dahil maraming gagawin pang kawalangian, ang binabalikan yung mga wala nang magagawa. Wala nang mananakaw. Wala nang kapangyarihan. Bakit pili nyo pang tirahin ng tirahin? Anong mayroon? Wala na siyang kapangyarihan eh. Wala na rin siya mananakaw. Pero bakit pilit yung binabalikan? Mga gago kayo, pati mainstream media. Ang sarap yung sasapukin ko kayo eh. Ako, sa totoo lang, bakit hindi ang administrasyon ngayon ang tirahin natin? The next president, tirahin natin. Sabi ko nga sa inyo, 2022, nagsimula ako, panahon ni Duterte. Panahon ng pandemic. Tinira ko siya kasi kasulukuyan presidente siya eh. Ngayon, hindi na siya presidente. Anong hahabulin ko sa kanya para tirahin ko siya? Sige nga. Anong dahilan para tirahin ko si Duterte ngayon? Wala naman siya sa kapangyarihan. Si Marcos ang tirahin natin kasi nasa kapangyarihan. Gumising nga kayo. Gumising kayo mga kaibigan. Ewan ko sa kababayan natin. Ikaw, Isko, gago kang, maaring walang kasalanan si Pangulong Duterte at si Pangulong Marcos. Tanga. Alam mo yata ang leadership, di ba? Alam mo yata magpamilya, di ba? Yung puno ang may kasalanan. Kasi nga, hindi niya dinisiplina ang anak niya. Hindi niya dinisiplina ang tauhan niya. Although direct na kasalanan ng gumawa. Pero being a president, that is your responsibility.
kahit na sila legislator. Kasi kaya mong maniobrahin eh. Na maniobra mo nga ipa-stop yung Blue Ribbon Committee ni Marcolita eh, nakaya mo eh. Ngayon, tinatanggihan ninyo ang responsibility. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko kayo maintindihan. Kasi mga baliw kayo eh.